Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, Father Randy De Jesus, ang inyong pong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa sandali na tayo po ay nakakaranas ng isang pandemya sa ating kapaligiran at sa ating lipunan. Mga minamahal na kapatid, sa ating pong pagbabahaginan ngayong gabi, hayaan po natin na patuloy tayo na dulutan ng Panginoon ng biyaya at grasya sa diwa ng ating sama-samang pagbabahaginan sa pamamagitan ng online faith sharing na ito na mayroong pamagat na pandemya at pananampalataya. Kaya atin na pong simulan ang ating bahaginan sa gabing ito sa pamamagitan ng isang awit panalangin at sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon, ilagay ang ating mga puso, ang ating kalooban sa pananahan ng Diyos na patuloy at patuloy na gumagawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Pandemya at pananampalataya. Kaya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pakinggan po natin ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang-umaga ng araw ng linggo matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng nito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ipinabalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, nagpakita siya sa 11, samantalang kumakain ng mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat
ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kanina po ay binigyan natin ng pagninilay ang unang bahagi ng Ebanghelyo kung saan tayong lahat ay tumingin sa karanasan kung paanong tayo ay inaanyayahan patungo sa isang nag-aalab na pananalig sa Pasko ng muling pagkabuhay na si Jesus ay tunay na nabuhay mag-uli. Na sa ganitong klaseng sitwasyon na ating inaharap sa kasalukuyang karanasan ng buhay at sa kasalukuyang hamon na ating nararanasan sa ating lipunan dulot ng pandemyang dulot ng COVID-19, ay higit tayong inaasahan na magpahayag ng ating pananampalataya sa Diyos na buhay sa ating piling. At sa gabing ito, ating pong sama-samang pagnilayan ang huling bahagi ng ipinahayag sa ating Ebanghelyo kung paanong tayo, kagaya ng mga alagad, nang sila'y isugo ng Panginoong Hesukristo upang ipahayag ang mabuting balita sa bawat sambayan na kanilang pakikipamuhayan, tayo din bilang mga mananampalatayang Katoliko-Kristiyano ay inaasahan at inaanyayahan upang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa iba't ibang pamamaraan. Kaya napakahalaga lalo tigit sa mga pagkakataon at sitwasyon na ito na ang lingwahe ng ating pananalita, ang lingwahe ng ating buhay, ang lingwahe ng ating pakikitungo ay laging nakaugnay sa ipinapahayag sa ating mabuting balita. Na sa panahong ito, kailangan ng mga kapatid natin, ng kapwa natin at ng mga taong nakakasalamuhan natin ang karanasan ng pag-asa, ang karanasan ng liwanag, ang karanasan ng kalakasan, ang karanasan ng kapayapaan, ng kalooban, ang karanasan ng kabukasan sa maraming pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. At nawa po sa ganitong klaseng pamamaraan na tayo po ay nagbabahagi na, naglalaan ng oras at sandali upang pakinggan kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon at gayon din kung paano tayo nakakapulot ng mga inspirasyon, ng kaalaman at ng lakas at pag-asa buhat sa mga tao na nagbabahagi sa bawat isa sa atin. Naway maging tagapagpahayag din tayo ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga tao na nasa paligid natin. Ipahayag natin na kasama natin ang Diyos. Buhay ang Diyos at hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Sapagkat habang tayo ay nagiging mapagmasid sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, higit din nating pinanghahawakan ang biyaya at grasya ng pananampalataya na ipinapahayag natin sa bawat isa. Sa gabi pong ito, muli tayo nag-anyaya ng isang panauhin ng tagapagbahagi ng kanyang pagninilay at ng kwento ng kanyang pananampalataya. Sa gabi pong ito, makakasama natin si Brother Romel de Castro, na isa po sa bumubuo ng core group or provincial core group ng Live Christ, Share Christ Movement. At sila po ay malapit din sa amin sapagkat sa maraming pagkakataon at sitwasyon, sila po ay naging katupang namin sa larangan ng evangelisasyon, ng pagpapahayag ng mabuting balita sa iba't ibang pamamaraan sa mga kabataan, sa pamilya, at sa mga apostolate areas po dito po sa Diocese ng Imus. Kaya hindi ko na po patatagalin, tatawagin ko po at ipapakita sa inyo sa pamamagitan ko ng screen. At habang akin po siyang kinakausap, ay sama-sama po nating tingnan, pagnilayan, kung paano tayo din ay inaanyayahan ng Diyos na magpahayag ng tatanging paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Pero Mel, magandang gabi po sa inyo. Hello po, good evening po, Father. Magandang po sa inyong sa followers po ninyo sa Big Journey. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyayang ito na kayo po ay maging bahagi ng ating pong online sharing or faith sharing ngayong gabi. Kamusta po kayo, Kuya Romel? Pwede niyo po, Kuya Romel, na ibahagi sa mga nanonood sa atin ngayon at nakikilakbay yun pong mga pangunahing apostolate na inyo pong ginagawa sa Live Christ, Share Christ Movement. Apo. Bali, ang Live Christ, Share Christ Movement po ay isang lay, Catholic lay movement na naglalayo ng tulungan po ang ating simbahan
sa kanilang mga programa para mas enhance po yung new evangelization programs ng ating simbahan. So kami po ay nagpupunta sa iba't ibang parokya dito po sa ating diocese. Gayun din po sa mga account po natin kasi ay publics, yung mga institutions, non-religious institutions, kagaya ng mga colleges and universities, government institution, upang makapagbigay po ng mga informations at maikalala po sa kanila ng ating Panginoon. Kasi po, alam po natin na hindi yung iba po mga institutions ay kung hindi po nagiging iniiwasan po natin, pero minsan po nagiging nagiging nawawala na secular, nawawala po yung religion at kanilang sa sitwasyon nila. So, yun po yung role ng Live Right Guide, tulungan ang simbahan. Kung ano pong resources meron ang Live Right Guide movement, ito po ay talagang week po na i-mahagi para sa ating simbahan para hindi po makatulong para sa yung evangelization po ng ating simbahan. Nakakatuwa po na meron po kayong ganitong klaseng apostolate, lalo tigit sa panahon pong ito, no? Kailangan po ng aagapay at magsisilbing gabay, lalo tigit sa mga pamilya, na ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na magsama-sama. No? Siyempre, sa maraming pagkakataon, dahil di sa napakaabalang sitwasyon natin, ay talagang ang mga pamilya ay talagang kung hindi pa i-schedule ay hindi pa talaga nabubuo ng buong buo palagi. At sa ganitong pagkakataon na hindi naman natin inaasahan, pero dinala tayo lahat sa karanasan ng hanggat maaaring pagsasama-sama ng pamilya sa mga tahanan. No? Siyempre po, isa rin ang pamilya nyo sa nakaranas nito. No? At sa tingin ko po ay meron din po kayong mga bagay na nangyayari sa inyo pong karanasan ng pagsatipon-tipon ng pamilya. No? Kamusta po kayo ngayon sa pagkakataon na ito na tayo po ay humaharap sa ganitong klaseng pandemya? Okay man po kami. Quarantine, kasi po nang nakapagbinan sa ating mga kapanalig. So, kami po ay 5 sa pamilya. Ako po, ang aking asawa si Eugene. Tapos meron po kami 3 anak, si Luis, si Jello, at si Amber. So, lahat po kami ay ngayon nandito. Si Amber lamang po ay nasa kanyang lola. So, ganito po yung sitwasyon namin. Father? Ako po yung merong quarantine pass. So, ako po yung lumabas sa bahay para bumili ng supplies. Tapos, at the same time, tinutulungan po natin yung ating mga oldies, kumbaga. Yung ating pong biyana na 75 years old. Tapos po yung kanyang isang na 84. Tapos po yung lola ng misis ko na cared na sa kabilang bahay na caregiver lang po kasi yung kasama niya. So, siya po ay 94 years old. So, little by little, medyo po yung ikot. At the same time, maganda, kagaya po na mag-video, nagkakasama sa may pamilya. Ang isa pong pinakamagandang nangyari sa amin ay nagkaroon po kami ng daily prayer time. So, dati po kasi, since hindi magkakasaugma yung schedule, hindi po nag-uugma. So, hindi po prayer time. So, yung family prayer. So, ngayon po, every night, meron po kami grocery prayer time na iaalin din natin para sa sitwasyon ng pandemya nito. At the time, nagkakaroon din po ng malilimit na dialogue at pagkukuhan ng pamilya. Dahil na po, nandito kami. So, napag-usapan po yung mo gagawin sa harap. So, naging, although close na naman po kami, pero mas naging funded yung aming family po ngayon. At ayun po, gaya na po dati, we live by the day. So, kami po, ilang missionary po kasi, hindi naman po kami yung merong regular na kagaya
nagtatrabaho sa secular na institutions, hindi po regular yung aming finances. Pero ngayon po, kung paano po kami hinubog ng Panginoon sa desisyon na maging misyonaryo, ngayon po ay inaakit sa amin ng Panginoon na po, di ba? Tama yung inyong ginawa, tama yung Lord, at tama yung inyong pamumuhay na maging simple, umasa sa Diyos na sa totoo lang po ngayon, Father, hindi mo po lang dati, pero ngayon po, hindi kami nag-ipapan na mabuhay on a daily basis. Kasi po, dati pa, ganoon naman po kami on a daily basis. Kung ano yung ibigay, talaga malawang po, hindi po sa mga karamihan, pero kami po yung pamilya na talagang masasabi namin na sa Panginoon lang umaasa sa pang-araw-araw na kagaya po yung before po itong quarantine, di nagpapanik buying na po, yung iba nagpunta sa groceries, bumili ng mga supplies. Sabi po namin, wala naman tayo pwede mag-stock ng kapatid ng mga ilan maraming dala. Kasi hindi pwede naman po yung aming groceries. So, ngayon po, parang yun nga po, binigay sa amin ng Panginoon yung affirmation na okay lang kayo, huwag kayo mag-alala, hindi kayo pababayaan. In-affirm po niya, pinatunayan niya sa amin yung kanyang tinuro sa amin ay ngayon po, talaga pong normal na normal sa amin yung naging hindi po ganun kahirap. Yan. Pwede po sabihin na nila, hindi po ganun kahirap amin. Hindi ko po kami nahirapan ng malaki investment. So, yung sitwasyon. Ngayon po din, mas higit po namin nai-introduce sa Panginoon sa iba nating pamilya. So, ngayon po yung aming mga biyanan ko po ay yun, na po siya. Nagtatanong na ako, anong oras mo? Kailan pa mayroong online mass? Ano ba yung pwede gawin? Na po siya, yung aking kapatid ay ganun din, na nung linggo ng palaspas ay siya po mismo yung gumawa ng sarili niyang palaspas at nagtatanong kasi po ang San Roque, ako po yung taga Cavite City, pero San Antonio po, yung San Roque po ay para po sa kaalaman ng ating tagapanood, yung pong San Roque ay nag-motorcade din sila ng Sunday. Nagtatanong po kami dito sa San Antonio na sana daanan din kami kasi po yung aking hindi pa tayo dadaan ng motorcade ng San Roque. Sabi ko, hindi, yun lang air kanila. Pero ang nakakatuwa po doon, nanabik sila sa mga hindi nila dating ginagawa. So, ito pong sitwasyon ngayon, kagaya ko po, ako po yung karanasan ko po talaga yun. Maaring yung mga ibang tao po ay nag-taken for granted po yung pagsimba, pakikibahagi sa mga gawain simbahan. Ako po talaga ngayon sa totoo lang, ito po yung pagsisimba. Lalo po itong nakadaang mahal na araw, Holy Week. Midterms ko po yung pagdiriwa ng mga nangyari. Nga po ako yung lumalabas, nagkakataon po na pag dumadaan po sa San Roque Church, bukas po yung simbahan, talaga po nadaan po every day. Pagdating po, napunta po ako napasok. Kasi po, may mandada, may harap po. Doon ka lang sa pintuan. Doon po naramdaman talaga yung long, talagang sabik ako magsimba, sabik ako nakakagilid po talaga ng luha. Pasok ka doon na yung dati po ay, parang routinary lang yung pagsisimba o kailangan mo magsimba or
Ngayon po talagang ako po personal, sobrang nami-miss ko po yung mga gawain ganito, ganoon sa ating simbahan. Sana po gano'n din yung mga iba na sa mga pagkakataong ito na parang wag po silang ma-satisfy sa online mass lamang. So sana po, mas ngayon naramdaman nila na, ang pala, parang namimiss ko pala si Lord. Parang gano'n po sana. Although, nararamdaman po din na, kasama naman po natin sila sa mga oras ito. Pero mas, iba po rin talaga yung regular kang dumadalo sa gawain ng ating simbahan. So, yun po yung mga sitwasyon po namin ngayon sa quarantine na ito. Isa pa po na medyo yung aming pong mission sa Live Christ Share Christ Movement ay medyo naantala. Meron po mga nakaschedules po sa iba't ibang parishes at sa ibang institution. So ngayon po, nakahold po at hindi po natin alam kung kailan maitutuloy. At hopefully po sana hindi naman magtagal, mag-normalize na po agad kung ma-inject na po ito after the April 30 ay mag-normalize na po lahat yung function ng gawain natin sa simbahan at sa ating pananampalataya. Sa ating pag-mission. Kanina habang nakikinig po ako sa inyo, Kuya Romel, dalawang bagay sumagi sa isip ko. Una, ang pananampalataya natin talagang makaka-impluwensya sa ating lifestyle, no? Sa ating buhay. No? Kapag tayo ay hinubog sa larangan ng tunay na pananampalataya sa Diyos, talagang kakapit tayo palagi sa Diyos. No? At yung ating pag-iisip, hindi pag-iisip na makasarili. Yung pag-iisip natin ay palaging sa kung ano yung para lamang sa atin, sapat lamang sa atin, at pag-iisip din para din sa iba. Kaya siguro kapag talagang tayo ay sumusobra na at naghahangad ng higit sa inaasahan na dapat sana'y para na hindi na para sa atin, talagang nag-iiba na yung paraan ng buhay natin. Pero kapag tayo ay nasasanay sa isang buhay na mayroong pagkilala sa kabutihan ng Diyos, nahuhubog sa kanyang paraan na palaging may kakayahan na magsakripisyo at mag-alay ng sarili, ay kahit siguro anong hirap, anong mga pagsubok ang pagdaanan natin, ay makikita natin na tayo ay sinasamahan ng Diyos, umaasa sa Diyos at kumakapit sa Diyos. Pangalawa po, Kuya Romel, no, yun bang katotohanan na yung sinasabi niyo po kanina, yung longing. Totoo lang po, sa bahagi namin mga pari, sabi namin, yung damdamin namin na, syempre po, kung kayo po, hinahanap nyo yung misa na kayo po nakakadalo, kami naman po, syempre po, nakakapag-misa kami, pero hinahanap namin yung mga dumadalo, no? Parang, meron ganong klaseng damdamin. Minsan nga ako, naisip ko, no? Noong una po kasi, ako palang mag-isa nagmimisa, no? Pero buti po, nung mga nagdaan, nag-usap-usap po kami mga pari sa seminaryo, while practicing social distancing at kung ano yung nire-require po ng ating pamahalaan, ay yun po yung sinisikap namin. Pero iba pa din po pala talaga yung kasama, sabi ko nga, yung mga empty pews o upuan sa simbahan, parang kung magiging napaka-emosyonal, parang nakakalungkot tingnan, no? Pero, alam po ninyo, Kuya Romel, isang bagay na gusto ko pong i-share sa inyo kung paano nandun po yung pag-aangad ninyo, yung desire ninyo lagi sumimba, yung desire ninyo palagi na magdasal, yung sinasabi nga po ninyo, pag napapadaan kayo sa San Roque, sa simbahan, pakita nyo bukas ay papasok kayo. Kami naman po, ako po may personal experience kapag nagmimisa, yung tapos wala naman pong sumisimba na mga mananampalataya na physical na nakikita ko sa harapan ko, kundi yung mga kapatid ko lang na pari. Alam po ninyo, pag nagsasalita ako bumabati ako ng sumainyo ang Panginoon, alam po ninyo kahit na alam ko na walang masyadong sasagot sa harap ko, pero ramdam ko po na marami ang tumutugon ng pagbating ito. Yes, at doon ko na-realize, doon natin nauunawaan yung paanyaya ngayon sa spiritual communion. At sabi nga, di po ba, merong kasabihan na kapag nawawala ang mga bagay-bagay,
doon may mga Doon na nakikita nabibigyan. pagpapahalaga. Ano ba ang pinahahalagahan ko at anong hindi ko pinahahalagahan? Kasi yung mga bagay na hinahanap-hanap natin, ayun yung mga bagay na mahalaga sa atin at naging bahagi na ng buhay natin. Yun po yung mga bagay na na-realize ko kanina habang nag-share kayo. At lalo na po siguro sa bahagi din ninyo kasi alam ko po kung gaano kayo kaaktibo sa larangan ng mga gawaing pangsimbahan at partikular sa inyo pong pagmimisyon at pag-evangelize sa marami pang mga parokya, communities. Alam niyo po si Kuya Romel kasama kanyang asawang si Ate Yuji. Marami pa silang pinupuntahan din lang po dito sa Cavite, kundi maging outside Cavite ay nagagawa po nila na puntahan para po magbigay ng mga seminar and formation. Sa pagkakataon pong ito, no, matapos po ninyo na ma-share sa amin yung kasalukuyan ninyong nararanasan, ano po yung, pwede po kayo mag-share ng ilang mga religious experiences ninyo or faith experiences habang nandito po tayo sa ganitong klaseng estado o kalagayan ng buhay? Opo. Babalikan ko po yung yung mga review, mga dapat ko na naka-schedule na. Supposed to be po, dapat na meron po, itutuloy po namin ang mission sa Iligan at saka po sa Coron. Tapos po, yung mga iba pang permit dito sa meron po kaming tie-up sa Villar Foundation. Meron po tayo naka-schedule sa Our Lady Queen of Peace. Meron po naka-schedule sa kina Rodge, sabi mo yung pa-open ni Rodge sa Pasong Kamachila. Camp, Assumption, hindi pala. Annunciation. Basta anyway po kay Father Pogi, Annunciation. Yes po, Parish. Father Pogi, yun, meron po naka-schedule doon. So, para kung ngayon nga lang po, sabi namin, ang isa pong namin, kumbaga, nakaka-apekto sa ating puso, yung kung wala kang magawa, yung una, yung hindi mo, although, yung dati mong nagagawang malakihan, malawakan, ngayon po, dito muna, para siguro nga po, sabi ng Panginoon, focus ka muna sa family, yung mga, medyo ipakilala mo po lang ako sa iyong pamilya, baka naman medyo nakakalimutan mo sila. So, ganun po yung sitwasyon ngayon. No? Pero, ngayon po, parang nakikita ko po yung ginagawa po si Father Flavi. Hindi ko po alam kung ilan po dito. SBD. Si Father Flavi Villanueva. Siya po ay co-mountaineer po college. Nagkakasama po kami ng maraming beses sa eskwela. Dito po siya ng college. Bago siya nagka-philosophy at theology. So, nakita ko po yung ginagawa sa mga homeless na kunya yung mga street dwellers. Sabi ko po, sana nagagawa din namin yon bilang isang mananampalataya. Kaya lang, sabi ko po, paano sa sitwasyon na ito, sa sitwasyon namin na naka-quarantine, tapos po, yung iba po namin mga kasama sa Missionary Families of Christ, nag-organize po sila ng mga relief good. Medyo nagawa po na one time dahil nahihirapan tapos sila. Pero, una po yun, no, parang feeling ko ngayon, yung dati mong ginagawa, parang naging helpless ka. So, una po yun, parang, ako po personally yun, sabi ko po sa misis ko, sabi ko po, paano kaya, sabi ko, parang meron pa kayo higit na mas dapat gagawin, sabi ko. Kaya lang sabi ko namin, yung reality, hindi po kami, unang-una po, ang problema natin kung paano makalabas sa mga checkpoints. So, ganun po yung aming, kung sabi ko natin, siguro ang realization natin, una, tingnan natin kung sa ganitong sitwasyon, paano natin may papahayag ang salita ng Panginoon. So, through social media po, kaya hindi pa kami, buti nga po, meron kagaya ginagawa ninyo na
talaga pong naipapahayag ang ating pananampalataya through social media. So, ganun po sana yung gagawin natin. Ako po, isa pa po, mas ano po din kung nangyayari sa atin, quarantine na ito, huwag po sana po, yung sa reflection po natin, sana po hindi natin sana makita natin yung mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito. O, nandun na yung, siguro, maging closer muna tayo sa ating pamilya. Siguro, inanaw ito ng Panginoon kasi para mamahinga ang ating kalikasan. So, mga ganun po. Para po, mas makita natin yung mas malalim. So, sana mas makita natin yung spiritual aspeto ng pandemya ito. Ano ba talaga, parang yung mention na yung hindi yung, Lord, bakit mo ginagawa sa akin ito? Saan po ang tanong natin, Lord, ano ba yung mensahe mo sa amin? Ano ba yung gusto mong ituturo sa amin sa sitwasyon ito? At sana po din, ando naman po yung takot na pakakawalan tayo ng virus, ng COVID-19. Pero sana, doon sa ma-overcome natin ang pananampalataya natin. So, mas matakot tayo gumawa ng kasalanan. Kaya po sa matakot tayo sa COVID. Kasi po, bakit pag gumagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo natatakot? Naisip ko lang naman po. Pero ako natakot tayo sa virus. Pero, yung gumawa ng magsinungaling, mga simpatay ng mga pagawa ng kasalanan, hindi natin tinatatakutan. Samantala, yung epekto noon, yung ating kaluluwa. Yung kaluluwa natin. So, sana po ganun yung makita natin na dinadalangin natin na sana matapos sa pandemya ito. Pero sana po makita din natin yung mas malalim na mensahe sa atin ng Panginoon sa pandemya. Huwag po natin, sana po, natutuwa po ako na meron po tayo mga mananampalataya na nakikita, na nagsasabi na, naging malapit ako sa aking Panginoon, mas nagdadasal lang ngayon, mas nagbabasa ako ng Biblia, okay po yun. Kesa po yung sana yung iba po kasi nakikita ko, meron akong time na mag-yung, meron akong time na magalit, na mag-exercise, meron akong time na matulong magluto. Sana po, hindi naman po yun. Wala naman po kasama doon. Pero sana po, makita natin yung sitwasyon na mas mapalapit ang ating Panginoon. At din yung mensahe. Yun talaga po yung ano natin. Kahapon po, yun nga po. Tapos po, sa amin po, aming community ng Christ, dire-diretso po yung regular schedule. Mas dadagdagan pa nga po ngayon. Ngayon po, every other day, parang every other day, meron po online teaching live. Meron po kasi kami mga modules na ino-offer po din natin sa ating mga kasama sa mga parokya. Mga po yung isang, meron po isang module, Foundation for Christian Living. Parang mga 12 talks po yun. So, every other twice a week po yun ginagawa. Regular pa rin po yung sa mga nakakakilala po sa Midgara Times of Grace. Meron po kami twice a month household. Tuloy-tuloy po yun para ganun po. Tapos, plus meron ngayon po, meron na worship workshop. Yung mga tips nga po, mas madali po yung communication na hindi pa kailangan pa yung speaker sa time. So, minsan, malaking bagay yung Zoom. Yung Zoom po yung platform na nagsasabi. So,
Noong una po, talagang nag po kami, nag-liturgical Bible study online. So, noong una po, hindi kami nakaintindihan. So, na-discover namin, hindi po kami techy eh. So, noong una po, dito po kami sa Facebook Messenger, walo po kami, parang walo. So, hindi po gano'n kaayos. So, kahapon po, tinry namin yung Zoom. Medyo okay po. So, yun po yung sabi po nga namin, nakakalungkot na hindi kami nasa action, nasa field, pero nagpapasalamat din po kami po mayroon na kahit na kulong tayo o nakakonfine sa ating pangangailangan, ay patuloy pa rin yung ating bubuking, pakikisa ng pakikinig at pakikipag-isa sa Panginoon at sa ating kapamanan. Yun nga lang po, yun nga po, sabi nyo, parang naghahanap tayo ng nakikita sa misa. Mahirap po din nga. Noong una pong attend namin ng online mass, tuloy yung kasi talaga po nakakamitan yung akwa. Lalo tanggapin mo yung panalayo, si Cristo sa panalayo Maria. Talagang pong sobrang na-miss ko po yun. So, yun po yung experience. Paano po, mas makita natin yung mas malalim. Gusto ko lang pong banggitin yung sa sitwasyon po yung COVID-19, saka po yung quarantine. Pinagminilayan ko po yung 2 Chronicles, 2 Chronicles chapter 7 verse 14 yata. Kung okay lang po, tingnan ko. Yung pong, tingnan ko lang. Yeah. So, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. And if my people upon whom my name has been pronounced humble themselves and pray and seek my presence and turn from their evil ways, I will hear them from heaven and pardon their sins and revive their land. So, saan po yung pandemic ito, makita natin, matuto tayo hindi ng tawad sa Panginoon, pakinggan siya kung ano yung sinasabi sa atin. At magbalik loob. Kasi po, sabi, tayo yung pinag-proclaman niya, tayo yung pinagpahayagan ng Panginoon ang kanyang mabuting balita. So, tayo hindi po yung may responsibilidad tungkol doon sa mabuting balita na yun. So, sana po talaga makita natin makita ng nakararami o ng lahat sa buong mundo yung mas malalim na mensahe o mensahe tungkol sa atin. Sana po hindi nila makita yung 3 2 million na ilan na tayo, ilan na yung namamatay, ano yung ginagawa ng ating gobyerno. Sana po mas makita nila yung mensahe ng Panginoon sa mga oras na ito. So, dami ko na po nasabi. Okay lang po. At saka habang kayo nagbibigay ng inyo pong mga parang kanina po habang nakikinig po ako sa inyo. Kung tutuusin, parang ang dami po sanang mga programa, gawain na mangyayari sa mga susunod na araw, no? Kagaya po ng nababanggit ko sa ating mga manonood ngayon at taga-subaybay at kalakbay natin na talagang siguro po ay yung apostolate, nandyan yan talaga no? Kumbaga, yun nga po, lagi din nating maganda din na pagnilayan natin sa mga pagkakataon at sitwasyon na ito na sa bahagi ng ating pananampalataya, hindi lahat ito ay laging sa larangan lamang ng pagkilos. May mga bagay na nangyayari sa ating kalooban na kung saan nagagawa nating ipahayag ang ating pananampalataya sa larangan ng pagsaksi muna.
pagsaksi kay Jesus, Opo. kung paano siya may gaganapin sa atin. Kanina po narinig ko rin po sa inyo na sa pagkakataong ito, tinuturing nyo rin ito bilang isang pagkakataon na ituon din muna ang pansin niyo sa inyong sariling pamilya. No? Yung bang ang lahat ng inyong pong mga ibinabahagi, ang lahat ng inyong mga nagagawang maibahagi sa mga taong inyong nakakasalamuha at mga pamilya na inyong nakakasalamuha ay yun ding patuloy na mapag-alab sa inyong pamilya. No? Yung bang pinagsasaluhan natin at pinagbabahagi sa konteksto ng ating pagsaksi sa ating mga pamilya. Kaya nga po yung minsan nakita po akong post sa Facebook, no? Yung bang parang nag-uusap yung may sinasabi yung demonyo, akala niya nagwagi na siya. No? Dahil parang nawala na yung mga, walang sumisimba, walang natitipon sa simbahan, pero ang sagot sa kanya, akala mo lang yan. Pero ito ang katotohanan. Ang simbahan ay nararanasan na sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. No? At talaga pong, when we are talking about faith experiences and religious experiences, our experience of God, no? Talaga pong sa tuwing tayo ay una nag-aangad, ang desire natin ay makatagpo ang Diyos, yun ay isa ng karanasan ng pananampalataya. Pangalawa, kapag naroon yung ating kagustuhan na makapag-alay ng sarili, yung kagustuhan pa lang, Kuya Romel, yung bang, sana, sabi niyo po kanina, sana may nagagawa pa din ako. Sana hindi pwedeng hanggang ganito lang, no? Dahil talagang tinuturo ng pananampalataya natin, sabi nga po sa sulat ni Santiago, ang pananampalataya walang halong gawa ay patay, no? Kaya naunawa ko po yung sinasabi niyo, sana may magawa pa tayo. Sana may pagkilos pa tayo. Dahil yun talaga ang ating normal na buhay. Yung hindi sa salita na ipinapahayag lamang, kundi palaging umuwi ito sa pagsasagawa. No? Pero sana po sa pagkakataong ito na bagamat napakalimitado nga po, Kuya Romel, ng ating kakayahan, nililimitahan tayo ng mga pangyayari sa ating kapaligiran na para din naman sa ating pangkalahatang kabutihan. No? Yung manatili tayo sa disposisyon na hindi nakatuon sa sarili natin, kundi nakatuon parati sa kung ano ang kabutihan ng nakararami. At yun ang ating pinapahayag na pananampalataya. Kuya Romel, sa pagkakataon pong ito, tingnan natin yung mga nakikilakbay sa atin at nagbibigay din ng kanilang mga pagbabahagi. Babasahin ko po ho at makita natin yung kanilang mga sharing din po sa ating ginagawang bahaginan na ito. No? Kasama po natin ngayong gabi, nakikinig sa atin siyempre ang isa sa mga masugid nating taga-subaybay si Ate Julie Vic ng Villaverde, Nanay Lydia Tavera, Ate Ami Canonisado, magandang gabi po sa inyo, Jenaline Haywer, Sakura, gayon din ay si Ate Angie Maramba, magandang gabi po sa inyo Ate Angie at sa inyo pong lahat, Telen Halyare, no? Sabi niya dito sa kanyang post, Lord, forgive our sins and heal our land. Kung mapapansin niyo po, yun pong kaninang binasa kanina at ibinahagi sa atin ni Kuya Romel, no? Ito po yun, no? Yung pinapahayag po na kapag ang sambayanan ng Diyos ay sama-sama, kapag ang kanyang bayan ay nagsumamo, dumulog, diring din ito ng Panginoon. No? Kaya napakahalaga po, lalo tigit ng sama-sama nating pananalangin. Bumabati din po si Ate Len ng magandang gabi sa mga kapatid sa pananampalataya. Gayun din po, nakikinig sa atin si Ate Ellen Lipat, si Carlo Alexis Malaluan sa pong seminarista natin dito sa Our Lady of the Pilar Seminary. At Ate Soriano ng Rosario, ang asawa po ni Kuya Romel, si Ate Eugene De Castro, nakikinig po sa atin. Si Ivan De Guzman sa pong seminarista, nakikilakbay din po sa atin. Ivan, kamusta kayo dyan? Hello, Ivan. Si Ate Eloisa Manalo, good evening Father and good evening din po sa inyo Ate Eloisa. Kayun din si Noel Tolentino, nakikinig din po sa atin. Chanda Bejo, si Ate Maye, si Ate Lines Mendez. Bumabati po siya ng good evening sa lahat. Kayun din po sa mga nakasama din daw po namin sa Holy Land nitong pilgrimage. Si Earl Tan, seminarista po, nakikinig din po sa atin ngayon.
si Dr. Alier, Gabriel Alestante, si Brother Jornel Nino Pajardo Naval, sa pong lay minister ng Our Lady of the Pillar Cathedral Parish. Sabi po ni Cristina Almodiel, ako po ay nananalig na magwawakas po itong nararanasan na pandemya at magbubukas ng bagong yugto ng ating buhay kasama ang ating Panginoon. Amen, Tina. Maganda po itong pagbabahagi na ito. Ngayon din po kasama natin si Ate Maylene Del Yergan, nakikisa sa atin. Michelle Joyce Algodon, si Kuya Marlon Henobeo, si Father Mario, nakikinig. Kanina ka-interview ko si Father Mario, ngayon ay nakikinig na siya sa atin. Salamat po, Father Mario, sa inyong patuloy na pakikilakbay at pagbabahagi. Sister Che, si Sister Che, kamusta po kayo? At yung mga madre po ng Charles Borromeo. Si Kuya Ding Manalang, nandito din. Kuya Al Perocho, dati po kasamahan kong seminarista. Si Ate Ping Royo. Ate Ellen Lipat, sabi po ni Ate Ellen Lipat, our daily mission is to love, to serve, and to evangelize. Good evening po. Good evening po sa inyo, Ate Ellen. Totoo po ito, Talagang araw-araw gumigising tayo para magmahal, maglingkod, at ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Si Dave Craso po na isang kabataan ng St. Lorenzo Ruiz, Parish sa Aniban. Siyempre po ating kasamang seminarista si Christian Frederick Premista. At ito po umahabol, Kuya Romel, si Emerson Maala, mga seminarista po natin. So mga seminarista, salamat sa inyong pakikilakbay. Alam ko na sa pagkakataong ito ay tunay na magandang sama-sama tayo na nagninilay at tumitingin sa ating pananampalataya, sa mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Si Ate Julie Vic sabi niya, kasama ko na po nakikinig ang asawa ko ngayon, si Ramon Jacinto. Kuya Ramon, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig na nakikilakbay po sa atin. Totoo po, Kuya Romel, na sa pagkakataon at sitwasyong ito, napakahalaga na mayroong ganitong klaseng mga usapan. Kasi kung minsan, sa hindi natin namamalayang pagkakataon, isa ding pamamaraan ng ating may tuturing na kalaban ay yung huwag natin ituon ang pansin natin sa mahalagang bahagi ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay walang pagpapahalaga sa Diyos na dapat ay kanyang sinasampalatayan, talagang nagiging matingkad ang karanasan ng pagkaligaw, kawalang direksyon, bugso ng damdamin at emosyon. Pero kung mayroon tayong kakayahan palagi na tingnan ang ating pananampalataya bilang pagkakataon upang tayo ay mapanibago bilang isang tao, ay makikita natin na ang sitwasyon pala ay nagdadala sa atin sa isang katami-taming paglago ng ating katapuhan at ng pagsasabuhay natin sa ating pagkilala at pagpapahalaga sa Diyos. Pero Mel, bigyan po kita ng pagkakataon ngayon para magbahagi ng ilang mga panghuling salita na maaari pong baunin ng ating mga tagapakinig sa puntong ito. Sige po, Kuya Romel. Sige po. Kahapon po sa aming pagninilay, pero pong isang tanong doon na after this pandemic, ano yung old ways or ano yung gusto pagbuhin? Yun po. Sana po, gusto ko rin pong doon po magmula yung aking pong punto. Sana po, pagkatapos po ng pandemya, sana kung nakita natin na mas napalaki tayo sa Panginoon. Pagkatapos sana ng pandemya ito, ay lumabas po higipin natin, mas maging excited tayo makasama yung ating Panginoon sa ating pananampalataya. Sana po ay huwag natin hayaan na masayang yung learnings ng pandemya ito. Yung pong sitwasyon natin sa quarantine na ito, kung sana naging close yung ating pamilya, mas nagtog na kayo ngayon, tapos mas naramdaman mo yung Panginoon. Sana after po ng pagkatapos ng pandemya ito, patuloy nating
nurture, yung alagaan, yung natutunan natin. Kasi po baka mamaya, pagkatapos ng sitwasyon natin, magiging busy na ulit tayo sa trabaho, sa pagkita ng pera, sa kung ano-ano na, makakalimutan na ulit natin yung mga learnings na, yung mga natutunan po natin. Sana din po, kung ngayon ay nakita natin na lahat pala ay pwedeng kapitan ng ganitong klaseng sakit. Lahat pala ay pwedeng mabawian ng buhay. Sana po ma-realize din natin na kailangan din natin i-prepare yung ating sarili para sa mas higit na buhay hindi sa mundo ito. Sana yun po yung ating maging goal. Ano po, sana makita natin na ay, ano, yung palang dapat yung pananampalataya ko, dapat ang bunga pala noon ay kaligtasan ng aking kaluluwa. Parang ganun po, sana makita natin na, ngayon nabawasan yung aking pagiging selfish kasi ngayon nagpapahagi ako dahil sa yun natutunan ko ngayon. Ano pagkatapos po nung pandemya ito, sana mas malawak na yung iyong puso para magbigay ng tulong para sa kapwa. Yun po yung sana sa akin na kung nakita po natin, yung na-experience po natin yung bigat, hirap, at mga hindi magandang sitwasyon during this quarantine at pandemic, yung ano po tawag dito, yung hindi tayo pakali kasi ma-upload tayo, baka makawakan tayo. Sana makita natin yung pangako ng Panginoon sa atin na kahit naman ano mangyari, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kahit na hindi man dito sa mundo ito, sa buhay na ito, kung tayo ay maghahanda para sa ating mas buhay na walang hanggan, mas okay po yun na yun yung ating makita, yun yung ating realization. Kasi pag yung iba sabi nila na, nakita ko yung buhay, nakita ko na pala na si Isa Alzado. Sabi niya, wala pa siyang anak, pero nung nagpapagay po ng COVID, nung nakapit ko siya ng COVID, sabi po niya, parang na-realize siya, hindi ako anak, sana magkaanak dito ko. Sana po, makita natin na mas higit na dapat na impact na yung buhay ng Panginoon. Sa po yung nating sayangin yung ating natutunan sa nangyayari ito ngayon sa ating patuloy po nating ipagdasal ng isa't isa, matutunan i-value yung ating i-value yung ating yung ating pagpapahal sa ating pamilya, sa ating kapwa. Patuloy po, simple din lang, saan po ako, yung aking abot tuloy, patuloy po natin kilalanin, isa buhay, at ibahagi ang ating Panginoon Jesucristo Cristo. Let us, now that we meet, sana ma-share natin siya, sa buhay natin, i-live natin si Christ, at maibahagi din natin si Cristo sa ating kapwa. Ngayon, habang ngayon po sa experience while in quarantine, at sana din po, after quarantine, a new world na po, kumbaga po, sana marami ng masigit na yung, sana po doble na yung umaatin sa jeep ng OLDA, marami na yung isimba sa lahat ng mga parokya. Sana lahat ay willing na tanggapin ang mga sakramento. Sana po lahat ay willing na bigyan ng tulong yung kanyang kapwa na huwag hindi naghihintay ng kapalit. Gusto pwede ibigay yung sarili, kapag meron ka. So, sana po yun yung maging resulta. Hindi po yung pagkatapos, na ako,
medyo naging fit ako, nakapag-diet kasi ako, or kumbaga po, hindi ganun kababaw yung maging resulta na experience eh. Ayun po. Salamat Kuya Romel, no? Talagang sa ganitong pagkakataon at sitwasyon, mapapansin natin na talagang may binago sa atin, no? May binago sa kalooban natin. At kagaya ng nakaranasan sa Ebanghelyo, no? Sa kabila ng ating limitasyon, sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng kung minsan ay ating mga pag-aalinlangan, patuloy pa rin tayong isinusugo ng Panginoon para ipahayag sa buhay ng maraming tao na siya ay kasama natin, na siya ay nariyan, na siya ay hindi nagpapabaya sa atin. Bagkus kapag nagawa nating maipahayag ang mabuting balita, magagawa natin na mapanatili yung karanasan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. No? Sa inyo pong lahat na nakikinig sa amin ngayon ni Kuya Romel, no? Sa kanya po mga ibinahagi, mula po din sa perspective o pananaw ng pagiging isang misyonero ng kanilang pamilya, ng kanyang asawa, ay makita po natin ang buhay natin palagi ay nakaugat sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating ugnayan sa Panginoon. Kaya kahit ano pa man yung harapin natin, kahit ano pa man yung ating maranasan sa buhay na ito, kung meron tayong malalim na ugnayan sa Diyos, ay magagawa nating manatili dahil meron tayong Diyos na patuloy na nananatili sa buhay natin. So bilang pagtatapos po natin ngayong gabi, papangunahan po ni Kuya Romel ang ating closing prayer at akin din pong ikagawad ang pagbabasbas sa inyo. Maglaan po tayo ng sandali ng katahimikan at ialay natin ang huling bahaging ito ng ating programa para sa Panginoon na sa atin ay patuloy na lumilingap at nagmamahal. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Santo. Amen. Ang namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinakasalamatan, niluluwalhati, sinatipa, dahil ikaw po ang Panginoon na nagbibigay sa amin lahat. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay, ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-ibig, ng karangyaan, ng lahat ng mabuting bagay na aming nararanasan, kahit hindi naman namin ito dinedeserve. At hindi po kami nararapat sa mga pagpapala ito, patuloy po ito pinupilihan. Maraming pong salamat at marapat na ikaw ay aming patuloy na pagpurihan sa lahat ng mga bagay ito, Panginoon. Panginoon, sa mga bagay na binubuhos mo sa amin, sa pang-araw-araw na pagkain, mabuting katugan, sa magandang pamilya, sa patuloy na pag-aalala sa amin habang sa sitwasyon ng pandemya ito. Maraming pong salamat. Salamat din po dahil sa kabila ng lahat, kahit na nagkukulang kami, patuloy pong iaabot ang iyong kamay, patuloy binubuksan ang iyong mga bisig upang kami ay agayahan bumalik sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at sa iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, ako ay buong pagpapakababa na lumalapit sa iyo ngayon. Ako ay humihingi ng tawad dahil sa pagkukulang namin. At sana rin po, humihingi kami na sana hindi matapos na po ang solusyon na, mabigyan solusyon na ang suliranin ng COVID-19. Sana din po, Panginoon, ay ang lahat ng mga naapektuhan ngayon, yung mga tao na nasa mga ospital, merong karamdaman dahil sa virus na ito, alamin mo po sila, ibukin po sila ng iyong mapagpalat, mapagpagaling ng kamay, at bigyan ng pag-asa. At higit sa lahat, pagalingin sila sa mga kanilang nararanasan ng Panginoon. Hindi po yung aming mga kapatid na pumanaw na dahil sa nangyari ito, taglawin mo po sila at ako ay matanggap sila sa iyong kaharian, Panginoon. At
yung aming po mula po sa aming gobyerno, mula po sa mga frontliners po namin, sa lahat po ng mga tao na gumagawa para sa sitwasyon na ito, ng pandemya ito, patnubayan po sila, kapag bigyan mo po sila patatagin mo po kanila ang kanilang patatagin mo po ang kanilang pananampalataya. Nawa Panginoon ay pakita kanila sa bawat tao kanilang mga nabuha at pakita nila na hindi mapapaliwala ang kanilang ginagawa, kundi ito ay serbisyo sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao na kanilang pinagsisintihan. Lord, dadalangin ko rin po yung bawat niya ikinig niya sa iyo, tuloy mo po patubayan ang lahat ng pamilya na nakikinig sa iyo. Dinadalangin ko po ang lahat ng buo ng Diocese of Pitpos mula sa mga marian, pati rin po sa mga lay workers, pati rin po ang ating mga madre, pati mga patuloy mo po silang pangkas, Panginoon, patuloy mo nawa silang bigyan ng lakasan at palino at kakayanan po na maipahayag ka sa iba, Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala sa aming mga kailangan. Lahat po iniaasa natin sa inyo. Sa totoo naman po, wala po kami magagawa, wala ka. Kaya po sa lahat ng bagay, nawa ang inyong kalooban ang mangyari sa amin, Panginoon. Ikaw na po bahala, lahat po ay iniaasa na namin sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw po talaga ang lahat para sa amin. Ang lahat po ito ay aming pinadalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, Ama ang Diyos Espiritu Santo, sa pamamagitan po ng aming inang si Maria, Our Lady of the Pillar, patuloy na gumagabay at tumutulong sa amin. One God forever and ever. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pero maraming salamat po sa inyong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. At nawa ay patuloy pa po namin kayo makasama sa mga susunod pa po nating mga pagbabahaginan sa diwa po ng online faith sharing na ito. Huwag po kayong mahihiya na magbigay ng inyong pagninilay kahit po sa comment section para po magkatulungan po tayo sa larangan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya. At regards po sa inyong pamilya, kay Ate Eugene, at sa inyo po mga anak, lalo na po kay Jello na isa po sa ating mga naging directives. Salamat po sa inyo. At sa inyo po lahat na nakikinig, salamat po. Sa inyo pong lahat ng nakikinig at nakikilakbay sa amin, at lagi po ninyong tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, ay pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at nawa ay pagpalain tayo ng Panginoong Jesucristo. Pero Mel, thank you po. Salamat po. God bless po. Thank you po.